Ang topic natin sa ngayon bilang reminders natin sa ating mga sarili ay ta'amulat fi hadith ijtanibu as-saba' al-mubiqat. Ibig sabihin ay ang pagninilay-nilay sa hadith tungkol sa 7 mga mortal na kasalanan. Nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 7 mga mortal na kasalanan. Na ito ang babanggitin natin sa ngayon. Ayon kay Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah, ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Layuan ninyo ang 7 mga mortal na kasalanan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Sila ay nagsabi, o sugo ng Allah, ano po ba ang mga iyon? Kanyang sinabi, ibig sabihin ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, ang pagtatambal sa Allah, wasihr, at ang karunungang itim o kaya ay black magic, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, at ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kung makatarungan, wa aklu riba, at ang pagkain ng riba o interes, wa aklu malil yatim, at ang pagkain ng salapi ng ulila, wa tawalli yawm az-zahf, at ang pagtalikod sa araw ng digmaan, wa qadhfu al-muhsanatil ghafilati al-mu'minat, at ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis na mga walang kasalanan na mga mananampalataya. So alhamdulillah, itong hadith na ito ay muttafaqun alayhi, ibig sabihin ay napagkasunduan ni na Al-Bukhari at Muslim, ibig sabihin ay napakalakas na hadith, mga kapatid. Isa-isahin natin, mga kapatid. Unang-una na nabanggit sa hadith na ito ay ang pagtatambal, asyirk. Ang syirk sa literal na kahulugan, ito ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nauukol at nararapat lamang sa Kanya. Ito ay ang pagsamba o panalangin sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, imahin, o anumang huwad na sinasamba na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay namatay sa pagtatambal, ibig sabihin, siya ay nagtatambal sa Allah at hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang kapatawaran, bagkus siya ay susunugin sa impyernong apoy pagdating sa kabilang buhay. Kung siya ay namatay na nagtatambal sa Allah, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahen, mga rebulto, o anumang mga huwad na sinasamba na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, ay ang karunungang itim o kaya ay black magic. Ang ibig sabihin ng karunungang itim sa wikang Arabic ay sihar. Ito ay ang pag-ihip at pagbulong sa buhol o sa anumang bagay na magiging dahilan ng pagkamatay, pagkasakit, o kaya'y pagkabalyo ng isang tao. Ang tawag sa taong gumagawa ng karunungang itim sa wikang Arabic ay sahir, at ito rin ay talagang mortal na kasalanan o kaya ay malaking kasalanan. Pangatlo, mga kapatid, ay ang pagpatay ng tao. Ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagpatay ng hindi sa makatarungang dahilan, tulad ng pagpatay ng sinasadya sa mga taong mananampalataya. Ang makatarungang dahilan na ipinahihintulot ay ang paghatol ng kamatayan sa taong pumatay kapalit ng kanyang ginawang pagpatay.
o kaya'y ang paghatol ng kamatayan sa taong may asawa o nakapag-asawa na gumawa ng pangangalunya, ngunit ito ay sa pamamagitan ng hukom. Ang sinumang pumatay sa taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala nang sinasadya ay mananatili sa impyernong apoy at may inihanda sa kanya na malaking kaparusahan pagdating sa araw ng paghuhukom. Pang-apat mga kapatid ay ang pagpapatubo ng salapi. Ang ibig sabihin ng pagpapatubo ng salapi, ito sa wikang Arabic ay riba. Ang ibig sabihin ng riba ay ang pagpapatubo ng salapi o pagkakaroon ng interes, maging malaki man ito o maliit. Ang pangangalakal mga kapatid ay ipinahihintulot sa atin anumang uri ng pangangalakal o pagbibisnes sa relihiyong Islam. Subalit ang riba, ang pagpapatubo, pagkakaroon ng interes ay ipinagbabawal. Ang taong nagpapatubo ng salapi o naghahanap buhay na may riba ay titindig sa kanyang libingan sa araw ng muling pagkabuhay na katulad ng pagtindig ng isang taong hinataw ng demonyo o hinataw ni Satanas, at iyon ang nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. At ang pinakamagaang kaparusahan ng taong nagpapatubo ng salapi o nagkakaroon ng interes, nagbibigay ng interes kapag siya nagpautang, ay katulad ng isang taong nakipagtalik sa kanyang sariling ina. So karumal-dumal mga kapatid. Panglima mga kapatid ay ang pagkain ng salapi ng ulila. Ang ibig sabihin ng ulila sa wikang Arabic ay yatim. Ito ay ang batang namatayan ng ama o kaya'y namatayan ng dalawang magulang. Nararapat na maging mabuti ang ating pakikitungo sa mga batang ulila. At kung sakaling walang naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang na mga ari-arian, mga kayamanan, ay huwag pakitunguhan sila ng may pang-aapi. Bagkus arugain sila at bigyan sila ng panustos. Tulungan sila. At kung mayroon namang naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang na mga ari-arian, salapi, ay huwag kamkamin ang mga ito. Ang nararapat na gawin ay pangalagaan ang anumang ari-arian o kayamanan na naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang at hihintayin na sila ay sumapit sa wastong gulang. Ang sinumang kumain ng mga salapi, mga kayamanan o anumang pagmamay-ari ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain at siya ay makakapasok sa impyernong apoy pagdating sa araw ng paghuhukom. Pang-anim mga kapatid ay ang pagtalikod sa araw ng digmaan. Kapag nagkatagpo o nagkasalubong ang mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya sa araw ng digmaan, ay ipinagbabawal sa mga mananampalataya, sa mga Muslim, na tumalikod sila o kaya'y umurong sila dahil sa kanilang pagka makasarili o pagkatakot mamatay. Hindi pwede yun. Talagang ipinagbabawal na sila ay tumalikod. Maliban na lamang kung ang kanilang pagtalikod o pag-urong ay sa pamamagitan ng taktika, mga teknik ng labanan o pupunta sila sa mga kasamahan o sa kanilang mga kasama. Ang sinumang tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ay mapasa kanya ang puot, ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang magiging tirahan ay impyernong apoy pagdating sa araw ng paghuhukom. Pangpito mga kapatid ay ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, mga babaeng mananampalataya. Kasi may mga tao na kusa nilang
pinaparatangan, pinagchismis ang mga babaeng mga mananampalataya. Imbis na nakita nila yung mga babaeng, mga mabubuting mga babae ay binabato pa nila ng mga masasama, sinichismis pa nila sa ibang mga tao na samantala ang mga iyon ay walang katotohanan. Ang pagpaparatang ng mga masasamang bagay sa kapwa tulad ng pagpaparatang ng pangangalunya o pakikiapid ay ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Hindi pwede sa isang Muslim na magparatang sa kanyang kapwa ng pangangalunya. Halimbawa, si ano ay nangalunya, si Kwan ay may nangyari sa kanila. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa isang mananampalataya na paratangan niya ang kanyang kapwa mananampalataya, ang isang Muslim. Ito ay ipinagbabawal, no? Ang kaparusahan ng mga taong nagpaparatang ng pangangalunya, halimbawa, ikaw, pinaratangan mo ang iyong kapwa, ay sinumbong mo na siya ay may nangyari sa kanya, nangalunya siya, nakiapid siya, yun. Ang kaparusahan ng mga taong ito na nagpaparatang ng pangangalunya, pakikiapid sa kanilang kapwa o sa mga babaeng malilinis. Minsan ang paparatangan niya itong mga babaeng mga malilinis at madalas yan. Madalas yan, lalo na pag galit siya ay talagang hahanapan niya ng ibig sabihin paraan para siraan ang kanyang kapwa. Okay? Kapag silang mga nagpaparatang ay hindi makapagtanghal, hindi makabigay ng apat na mga witness, apat na mga saksi. Ibig sabihin, pag wala silang mga saksi, ay hahampasin sila ng 80 hampas. Kasi pinaratangan nila ng pangalunya, napakatinding paratang yan. Pinaratangan nila ng pakikiapid, napakatinding paratang yan. Kung wala silang apat na mga witness, ay hahampasin sila ng 80 hampas. At hindi na maaaring maging witness. Hindi na maaaring maging witness ng anumang kaso ayon sa batas ng Islam. Kapag nahatulan na siya ng 80 hampas, 80 times na paglalatigo sa kanya. Kapag naisagawa yun sa kanya, ibig sabihin, hindi na siya pwede maging witness sa anumang kaso ayon sa batas ng Islam. At mapa sa kanya o mapa sa kanila ang sumpa dito sa mundo at sa kabilang buhay sapagkat nakalaan sa kanila ang matinding kaparusahan pagdating sa araw ng paghuhukom. So napakalaking aral ang nakuha natin dito sa hadith na ito. 7 mga mortal na kasalanan, inuulit natin, ang pagtatambal, ang karunungang itim, ang pagpatay ng tao, ang pagpapatubo ng salapi, ang pagkain ng salapi ng ulila, ang pagtalikod sa araw ng digmaan, at ang pagpaparatang sa mga malilinis na mga babae. So alhamdulillah, halos nakuha na natin ang ating ibig sabihin reminders sa araw na ito. Inshallah, kung mayroon tayong mga katanungan o kaya ay mga share gustong ibabahagi, ay open forum tayo sa ngayon. Alhamdulillah.